Hello there guys! For this video, pakikita ko naman po sa inyo yung aming dalawang giant bougainvillea na may magandang variety. Ayan. Tara po, samahan niyo kami. Ayan. Ito po yung isa. Giant siya as in, tingnan nyo po yung kawa niya. Cement pot po ito. And then yung kanya pong media ay river sand. Gawin mo ng bagya. River sand. And then ganyan, hindi siya kalakihan ng puno, hindi katabaan. Pero mataas siya. At pagdating sa taas ay maraming sanga. Kaya bumagay siya dito sa cement pot na ito na malaki. Ayan. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda nung mga dahon niya, variegated lahat. Alam niyo po ba kung anong variety yan? Variegated King Opal, yung ginrap po dyan. Variegated King Opal, variegated Flame Red, and variegated Ruby Flame. Ngayon, wait po nating mamulaklak kung nabuhay talaga yung tatlong variety na yon. Basta po, siya ay mga variegated na flame family. Ayan, ang ganda. Focus mo dyan, anak. Malayo pa, kitang-kita na. Hindi nga kalakihan yung puno, pero mataas siya. Maraming sanga, and then variegated lahat yung nakagrab sa kanya. At pag namulaklak, alam nyo naman ang King Opal, di ba? Orange na orange, lalo na kapag summer. Ganon po siya kaganda. Ang tanong, paano i-deliver to kapag may gustong bumili? Hindi ko pa rin po alam. Pipilitin po natin. Halimbawa, isasakay sa elf. Kukuha tayo ng maraming tao para buhatin isakay sa elf. Ang problema po, kapag nakasakay na sa elf to, mataas, sasabit po, baka sumabit sa kuryente. So, ang pinakamaganda po dito, kapag talagang gustong bilhin, i-uproot po natin. Kapag in-uproot po ito, dito sa puno niya, yun po mga sanga niya ay i-heavy prune para po hindi malanta. Then pagdating po sa inyo, aalagaan nyo lang po ng dilig at mabubuhay na po yan. Lalo na po kung hihintay natin gumulang yung mga sanga pag matagal na nakagrap, possible po yung ganon. Ayan. Basta po ginawa namin to, ginawa ko to para maganda dito sa garden. Ngayon pagbebenta na, tsaka na natin iplano at pag-isipan. Actually, dalawa po nga ito. Ito pa yung isa. Ayan. Same po sila ng paso, magkaterno sila. Pero ito, hindi nga kalakihan yung puno. Pero dito pa lang sa puno po ay malago na, marami ng sanga. And then pataas. Ayan. So, ganun din po yung variety na nakagrap sa kanya. Kaya lang, meron po dito kasi kinulang kami ng gagawing sayon. Meron ditong mga golden. Ayan. Mga golden din naman siya. Magaganda rin yung variety niya. Ayan. Magaganda rin yung variety niya, o mga topper din yan. Kaya lang yung mga na yan, ang mga variegated sa taas, hindi po siya naging pure na variegated na katulad nung isa. Ito po, meron siyang golden dito. Mga golden varieties. So maganda rin po siya. Then etong mga may supot pa, hindi siya nagtagumpay, ire-regrap na lang po namin yan. So ibig sabihin hindi pa finished to. Meron pang mga hindi nabuhay na kailangan na i-regrap. Pero sumatotal po, in short, pareho po silang maganda. So ayan, kapag ako gumit na dito, kapag tinayo nyo sa garden to, yan ganyan, parang halimbawa, ito yung gate nyo, magkabilang poste, doon mo itatayo. Ang ganda po, ang taas, pati kapitbahay mo mag-e-enjoy sa taas, kitang kita po niya. Ayan. So punta pa po tayo dito, bukod dito sa dalawang giant natin na to. Meron pa tayong isa dito na maganda rin. Ito, ang ganda ng puno niya. May ugat po kasi siya papunta doon, kaya inilagay ko po siya sa oblong na paso na mahaba talaga. Kasi yung ugat niya papunta doon eh. Sinama ko po lahat yung ugat. So ganyan siya. Tapos, monograph lang po siya, variegated Brisa Red. Ito oh. Ganda, di ba?
Yan, puro variegated brisa red lang po ito. Maganda yung RS and then maganda yung variety na nakagraph sa kanya. What more can you ask for? Oh, di ba? Maganda. So, ayan siya. Ang ganda, di ba? So, gawin naman tayo sa gawidon. Kapag ganyan, ang grafted niyo sa garden nyo, lagyan niyo po ng garden set. And then, sa umaga, masarap magkape. Sa hapon, masarap magpahinga. Katabi ng inyong mga giant bougainvillea. Kung marami naman po ang bougainvillea nyo na, gawin nyo rin po itong ginawa namin. Na gumawa kami ng patwalk. Or, nakahilera po sila. Tapos, sa gitna yung daan. Hindi pa nga lang to naaayos mabuti, hindi nasisimento. Pero, mas maganda po kasi hindi simentohin eh. Pagka po kasi na sinemento, masyadong mainit para sa mga bougainvillea natin. Kaya hanggat maaari po, sana ay hindi sementado. Kapag po bumili kayo ng bougainvillea, lalo na yung grafted, mas maganda po ipwesto niyo sila sa lugar na ganito po, damo or bermuda ang katabi. Para po fresco sila. Huwag niyo po silang ipapatong sa purong simento kasi mahihirapan po silang gumanda dahil sa sobrang init ng singaw ng simento kapag umaaraw. Mainit na yung simento, tapos mainit pa nanggagaling sa taas, sikat ng araw. Hirap po sila. Minsan po, nakakalbo po yung kanyang mga dahon, puro sanga natitira sa sobrang init. So pagka po ganito, madamo, ito po hindi pa kami nakakapag grass cutter, pero talagang inaalagaan sana ito sa grass cutter. Tingnan nyo, mahahaba pa yung damo. Kapag alaga sa grass cutter yan, maganda pong tingnan. Tapos, presko yung ating mga bougainvillea. O, gawin pa po tayo dito. Tingnan nyo naman, ang ating naging mestiza look. Naging mestiza look ang ating si Mamaw. Dahil, di ba nung last vlog natin, tinuro ko na sa inyo kung paano maglinis. Ito po, nilinis ng ating mga kasama sa garden. Tingnan nyo, naging mestiza look siya. Naging maputi. Ayan. Kaya lang yung variety na nakalagay po sa kanya, hindi kagandahan. Pag tag-ulan po ay nasusunog or nawawalan lahat yung dahon, nakakalbo. So, papalitan po namin to ng baby bambino o yung, ano nga tawag sa baby bambino? Basta may tawag dun eh. Baby bambino dati yun eh. Ngayon, kalimutan ko eh. Ayan po ang epekto ng medyo nagkakaedad na. Mahigit 5 taon na tayo sa garden. Dati po, kabisado ko lahat yung variety ng mga bougainvillea ko dito. Ngayon, yung mga bagong bougainvillea na kukolek ko, hindi ko nakabisado lahat. Ramona Star, ayun Ramona Star pala. Yung baby bambino dati ginawang Ramona Star. So Ramona Star, nag-iipon lang po tayo ng mga sanga o nagpapahaba lang tayo ng sanga para makakuha tayo ng sapat na sayon para ma-grab itong mamaw natin ng Ramona Star. Kasi ang Ramona Star po, tagulat tagaraw na mumulaklak at ang Ramona Star po hindi naaapektuhan kahit araw-araw na umulan. Maganda pa rin po siya, hindi katulad ng Pink Panther Taiwan. Ayan, si Pink Panther Taiwan, nakakalbo kapag madalas ang ulan. Maganda lang po siya pag summer, pero kapag araw-araw umulan, mas maganda si Ramona Star. So gagawin po natin yung Ramona Star. Dito naman sa side na to, yung ating mga maliliit, yung binebenta natin na from 3,000 na grafted hanggang 5,000, ito po yun. Ayan, yung collection natin. Ayan. So sa susunod nating video ay iisa-isahin pa natin yung iba pang magaganda ditong puno ng grafted bougainvillea na possible ninyong pagpilian pagdating po ng summer. Kapag marami na siyang bulaklak, possible ninyong magustuhan. Or kung mahilig kayo sa mga ganitong grafted bougainvillea na malalaki, ayan, dati po ang collection ng iba maliliit. Ngayon, palakihan. Ako mas nag-enjoy ako sa malalaki na grafted bougainvillea kaysa sa maliliit. Kaya yung mga collection ko dito, malalaki. So, that's all for today's vlog. Thank you po sa lahat ng manonood. At kung gusto naiibigan nyo po yung ganitong mga klase ng video about bougainvillea,
Pa-consider naman po ang pag-subscribe sa ating YouTube channel, Royal Garden of Bougainvillea, and pa-follow na rin po sa aming Facebook page, Royal Garden of Bougainvillea, kapangalan nitong ating YouTube channel. Doon po sa Facebook page, doon po kami nagbebenta ng mga small size rooted bougainvillea hanggang sa grafted bougainvillea. Yan, kung gusto nyo po mag-avail, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Yan, thank you, thanks for watching.